Mukhang ang SMB muling desidido na talaga na bumalik ng mas malakas at hindi lang basta mas malakas, kundi mas malaki. Matatandaan namang hindi man lang nakapasok ang SMB sa playoffs ngayong conference after ng mahabang panahon na kung saay maraming fans ang ikinagulat ito dahil alam ng marami isang powerhouse team itong SMB. So balita nga ngayon, batay sa isang post ni Sir Snow, credit po ayon rito, Kuliglig told me the San Miguel Beermen are eyeing big men Raul Soyud and or Michael Miranda. So kung ganun, kung titingnan natin kung magdagdag pa ng big man itong SMB, possible maging backup ito. At yung Motto Tua, possible maging kasabay ito sa loob ni Junmar Fajardo bilang Twin Tower nga. So kung si Soyud ang sakaling makuha ng Beermen, maayos at mahusay na sentro din ito. Bukod sa malakas ito sa ilalim, nag-improve na rin yung outside shooting nito. Pagdating naman sa defense, wala kang poproblemahin dito. Galawang veterano na ito, hindi talaga papatalo. Kahit bayay pisikalan, asahan mo yung magiging impact nito. May taas itong 6'6" at this conference nga sa limitadong minuto dito sa Phoenix, he average 3 points per game and 1.67 rebounds per game. May edad nga ito na 34-year-old. At speaking of edad, same sila ng isa pang napapabalitang tinitingnan ng SMB na si Michael Miranda, 34-year-old at may taas na 6'6" din, na kung sa isa estilo nga po ng laruan niya, pwede naman siya pang sentro, pwede ring pang forward ito. Modern type of big man ito, talagang may shooting sa labas at napaka-physical din pagdating sa laro. So abangan natin kung sino ba sa dalawang ito na napaulat ang makuha ng SMB kung sakaling magtuloy-tuloy ito. At dito tayo sa nangyaring Game 1 ng semifinal sa PBA Commissioner's Cup sa 49th season, Ginebra kontra Northport. So naramdaman ng Northport Batangbir ang hagupit ng Ginebra ngayong semis, na kung sa Game 1 ng semifinals na ito tinalo ng Ginebra itong Northport sa final score na 115-93. Na kung sa tinanghal pa nga sa Ginebra the best player of the game, itong kakagaling lang sa isang minor knee injury na si Troy Rosario na kumamada ng 16 points, 8 rebounds and 3 assists, na sinundan pa nga po ng mga naka-double digits din gaya nila Justin Brownlee na may 19 points, RJ Abarientos 15 points, Jamie Malonzo 14 points at Japet Aguilar na may 11 points. So sa pagkatalong ito ng Northport Batangbir, batay sa nabasa nating report, aminado ang isang player ng Northport na si Arvin Tolentino na kulang pa ang iba niyang teammates sa playoffs experience. Kaya sila dinaig ng Barangay Ginebra sa una nilang paghaharap sa PBA semifinals. Bukod dun, first time nga rin din daw kasi nung iba niyang teammates, but that's good also nga raw na na-experience na nila iyon dito sa nangyaring larong ito. So meron pa namang daw game. Well, definitely be better ng Ania. So may point din naman itong si Arvin. Kasi syempre nga, batang player itong tinalong ito ng Ginebra. Kumbaga, experienced player laban sa mas experienced na player. Tapos sa ganito pang pagkakataon. So una syempre, normal lang na masyak ang Northport sa ganitong pakiramdam. Dahil ang Ginebra sanay na yan Kumbaga, mataas na talaga yung moral ng mga ito sa ganang sitwasyon. So tingnan natin sa mga next game nila kung makakapag-adjust ba itong Northport sa inilalatag ng Ginebra sa kanila na taktika. At dito tayo patungkol kay Stephen Holt na kung saay pinatahimik nga po si Arvin Tolentino sa Game 1 ng semifinals na ito. So talaga namang credit at mapapakredit ka sa ginawang ito ni Stephen Holt kay Arvin Tolentino, na kung sa first quarter pa lang hirap na si Arvin sa ginagawang depensa nitong si Stephen Holt sa kanya, na kung sa hindi nga po pinabuelo na ni Stephen Holt itong si Arvin Tolentino umpisa pa lamang. Tapos si Holt sinabayan niya pa nga po ng napakaganda pang opensa. So yun. So kaya naman pala naging gano'n na lamang din kaganda yung naging performance ng Ginebra dahil sa nagawa na nga po ng mga coaching staff ni Coach Tim yung iniwang trabaho sa kanila. Matatandaang marami ang napaisip bago pa man mangyari ang semis sa pagitan ng Ginebra kontra dito sa Northport.
na kung saan may ilang mga nakapansing possible madehado na daw ang Hinebra sa Northport dahil yung ibang players ng Hinebra pagod galing sa paglalaro sa Gilas, maging ang coach nito na si Coach Tim na coach din ng Hinebra. So napuri nga po ni Coach Tim Cone itong si Coach Olsen Racela and Coach Kirk Collier para sa ginawang effort ng mga ito during the 2-week break ng liga habang sila'y nasa Gilas duty. Dahil nagawa nga po nila Coach Olsen and Coach Kirk na mapanatiling andon yung kondisyon ng team na kung saan nasa top form pa nga rin daw po ang mga ito. So talagang matutuwa si Coach Tim na to dahil talagang maaasahan itong mga coaching staff ng Hinebra dahil nagawa nilang mapanatili na nasa sa form ang mga players nila kahit na nagkaroon pa ng 2 weeks break ang liga at ang ibang players nila talagang pagod din mula sa paglalaro sa ibang bansa for Gilas stint sa naging last window nga po ng FIBA Asia Cup qualifiers. So naging malaking factor din ang maagang pagtambak ng Hinebra sa Northport dito sa larong ito sa Game 1 para makapahinga nga po ang mga pagod din na player like Scotty, Jamie, Japet, and Brownlee. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.